Magandang araw po mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung Nicolado Pagdinawan na nagbubungad ng pagbati para kay Kaeli. Okay, magandang araw po sa ating lahat. At sa ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Ito na po kami sa ating podcast, Iparas kay Paras. Ang magandang pag-usapan natin ngayong hapon na to or itong araw na to is the comments of people na hindi talaga nag-aaral ng mandate ng desisyon ng Korte Suprema declaring the fourth impeachment as unconstitutional. Kailangan po kasi yung emosyon natin dito sa pag-react ay dapat wala kang bias. Kasi ang Korte Suprema is the last bastion of the interpretation of a law or the Constitution. Pero kung hindi po natin basahin at hindi natin pag-aralan mabuti, dahil nga tauhan ka ng isang opisyal ng Congress or opisyal ka ng Congress at may bias ka kontra doon sa subject matter ng desisyon or dean ka ng law student ng isang law school or naging presidente ng bar ng IBP o kaya ex-justice of the Supreme Court ka, magdadaldal kayo. Dapat muna intindihin ang desisyon paragraph per paragraph para maintindihan nyo kung saan nanggaling ang pagpalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Ito po, pakinggan natin itong mga walang alam. Din pa naman. Pero dito, Secretary Jing, kasi alam nyo, ang daming mga lumulusot ngayon at lumulutang na di umano, sila yung legal expert. Legal experts daw sila. Pero ako, binasa ko lang ng isang pangarap ng mamaya. Ang desisyon ng Supreme Court, hindi po yung substance o sustansya ng kaso, kundi procedural Kung ano ba yung procedure sa impeachment. Okay. Yun ang sinasabi ng Supreme Court na unconstitutional. Unconstitutional. Kasi pinalutang ng iba. Nako, yung accountability wala na. Hindi na ito ngang diba? isang din ng isang law school. Hindi ko maintindihan din pa naman. Anong ituturo na maganda sa kanyang mga estudyante, itong si Santa Maria? Pakinggan muna natin itong... Alam naman natin, kamakailan sinabi ng ating Korte Suprema na unconstitutional ang nangyari sa impeachment transmission diyan sa Senate mula sa House of Representatives. Ano ba ang dahilan ng Korte Suprema? Una, sabi nila na noong nag-file ang mga taong nagreklamo against VP Sara nabinbin at hindi pinag-usapan bagamat na transmit sa within the 10 days pero hindi na i-refer doon sa House Justice Committee kaya naabutan ng pagka-terminate ng 19th Congress kaya itinuturing nila na ito ay deemed dismissed. Bakit ko nasabi yon na itinuturing nila ang kataga nilang ginamit deemed dismissed? Sapagkat ang pagbabawal sa ating konstitusyon ay ito. There must only be one initiation of an impeachment every year. Isang initiation kada taon ng impeachment. So ang sabi rin ng ating batas at as interpreted ng Korte Suprema noon, ang paghahain lamang ay hindi initiation. Matutupad ang initiation kung inirefer mo na yan sa Committee of Justice ng House of Representatives.
So therefore, ang initiation is filing plus referral. Kung filing lang, kahit na 10 complaint pa ang final mo, pero hindi ini-refer, walang initiation. Pero dito sa ating desisyon o sa desisyon ng Korte Suprema, sabi nila ganito, basta't na-file yung 3 impeachment complaint, ang nangyari na antala, hindi pinag-usapan, na-archive, at inabutan ng pagtatapos ng 19th Congress. Sabi nila, naging functus officio and therefore it is deemed dismissed. Yung deemed dismissed, kataga nila yun, itinuturing dismissal. Sapagkat itinuturing na dismissal, sabi ng Korte Suprema, yung pang-apat na 1/3 vote ng ating legislature na pangalawang pamamaraan para magpa-impeach, void because pang-apat na yon. So, iyon ang sinabi ng Korte Suprema. At pangalawa, wala daw due process. Iyan ang desisyon ng Korte Suprema. So, sa makatuwid, nagdagdag ang Korte Suprema kung papaanong nagkakaroon ng proceeding na maaring ituring na natapos para maibilang sa initiation. Ito, ang hirap kasi nitong manghuhula ka lang at hindi mo binasa. Unang-una, itong dean na ito, ewan ko kung saang school ito naging dean, with due respect. Mali yung mga dinagamit mong words. Dismiss. Wala namang sinasabi yung korte na dismiss. It says that it is deemed initiated. Bakit po? Mr. Mel Santamaria, Mr. Ted Pailon, Miss Chacha. Ito po ang sinasabi ng korte. Pag ang isang complaint ay inendorso, mayroong complainant and inendorso, it becomes a resolution for impeachment. Pinail po yan or ipapile yan sa office ng Secretary General. Upon receipt of the Secretary General, Mr. Santamaria, kung nakikinig po kayo, ang sabi ng Korte Suprema, according to the rules of the House and according to the Constitution, it should be forwarded and be included in the order of business within 10 session days. Meaning to say, from the time na in-endorse by the Secretary General to the Speaker. Then the Speaker will calendar that within 10 days. And once it's calendared, kami kasing nakakaalam at ako ay expert dyan dahil ako mismo, napa-impeach ko, kaming dalawa ni Topacio. Kami mismo, napa-impeach ko si Andres Bautista, yung chairman ng COMELEC. Pero, hindi. Ang sabi ng Korte Suprema, yung unang impeachment, na dapat sana, yun ang magiging priority. Kasi unang pinail noong December 2, dapat lang na sundin yung proseso. Ang proseso niyan is ipalagay mo sa order of business upon receipt of the Speaker, tapos forwarded it to the Justice Committee within 3 days. Ang sinasabi ng Korte, dahil hinarang ng Secretary General, kasi kung hindi pinatulog ng Secretary General, kasi kung hindi niya sana hinalang yon, mandatory po yun na darating sa Committee on Justice. Pero dahil hindi niya ginawa, because of that, sinabi ng Korte, it is now deemed initiated. Whether nakarating o hindi sa Committee on Justice, that first impeachment complaint is deemed initiated. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema.
Why? Because they have faulted the House of Representatives. It was a deliberate action which really to prevent the first impeachment. Dahil may plano na sila na hindi nila yon. In fact, this is very clear nung sinabi sa interview niya nung Secretary General na pinigilan po kami ng mga iba dahil mayroon pa daw silang ipapile. So, it's an admission by the House of Representatives na talagang hinahold nila. But the Supreme Court says, hindi ba pwede yan? Because that's mandatory. So, kung ginalaw nyo yan at hindi nyo pinairal yung mandato ng House Rules at mandato ng Konstitusyon, ay para sa amin, we have to interpret it because the Supreme Court is the interpreter of the law. Sabi ng Supreme Court, deemed initiated na yan. At pag mayroon ng isa na deemed initiated, therefore, hindi na pwede. Umiiral na ngayon yung 1-year ban. Yan po ang ibig sabihin. So at the time na gumawa kayo ng 4th impeachment, nag-kick off na yung 1-year ban. In other words, hindi ka na pwede na mag-file pa ng panibago kasi may nauna na, which has already been deemed initiated. I challenge you, Mr. Ewan kong pulpul na din na ito, with your respect. Basahin mo, walang sinasabing dismiss. Walang sinasabing archive. Sinasabi ng court, it has been deemed initiated. Why? Because the Secretary General and the Speaker conspired with each other to hold, and Congress itself, the plenary, kasi dadaan sa plenary, there is a conspiracy between the Secretary General, the Speaker, and the plenary to make sure na yung first impeachment will not reach the Committee on Justice. And the interpretation ito eh. Sino ang interpreter? Ikaw ba, Santa Maria? Ikaw ba, Pailon? Kayo ba ang interpreter ng batas? The Supreme Court has interpreted the act of the Secretary General, the Speaker, and the plenary of not complying with the rules na hindi nila nilagay sa Committee on Justice. The Supreme Court interpreted it that their act has made the complaint deemed initiated. Yun ang ano dyan. Paulit-ulit na tayo dyan eh. So therefore, if it's deemed initiated, ano ngayon? Ano ngayon ang pinag-usapan nating impeachment na darating doon sa Senate? Di wala. So anong gagawin ng Senate kung sinabi na ng Korte Suprema na walang impeachment na balido na pwedeng litisin ng Senado? Kasi invalid yan dahil nag-violate ng 1-year ban. Mayroon pa ba? Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo mga bobo, mga gago, may agenda kasi. Lahat kayo kasi may mga agenda. Ibig kayong mga dyan na mga jarista at mga komentador ng radyo, alam nyo naman na napaksimple lang yung interpretation. Imbita pa kayo na mag-imbita ng mga bobo din na nag-i-interpret. Alam nyo naman that the only people in this country who has the right to interpret the law and the Constitution is the Supreme Court. Anyway. So, mayroon pa bang ibang pwede mag-interpret ng batas? Yan lang. Itong programang ito, meron tayong theory. Diba? Kung paulit-ulit tayo. Yung bang first verified complaint, bakit verified? It is verified. Why? Because una, mayroong complainant na mga akbayan, yung singniwe. Yung niwe na Bayotipol, yung niwe na yan, siya ang nag-endorse.
Oh. Member siya ng Congress. Oh, so, ano a bang- verified complaint endorsed by a member of Congress. So 1 and 2 comply. Oh, yes. Okay. Was it formally received? It was formally received By by who? the Secretary General. Ano nangyari? Ano dapat ang Inupuan niya Ano? kasi inorderan siya ng kanyang amo, Reggie. I-shelve mo yan. Masisisante ka pagka galawin mo yung first impeachment. Anyway. Iburo mo muna yan dyan dahil may ginagalaw akong fourth impeachment. Pinapapirmahan ko pa at naghanap pa ako ng pondo para lagyan ko ng para pupirma yung 250 na congressmen. May tumatag na pangalawa. Verified ba yun? Verified din. Endorsed by a member of Congress? Yes. Received by the By Secretary General? Franz Castro, by Manuel, by Brosas. After received ng Secretary General, ano nangyari? Hindi rin niya, inupuan din niya. Pero the second and the third, wala na yun eh. Wala rin. The first kasi is the controlling eh. Kung wala yung second and third, paano nagkaroon ng fourth? Kaya nga. At mayroong isang gunggong, hindi ko lang maalala kung sino, kung ganun daw, bakit daw paunahan? Talaga naman paunahan yan eh. Bakit si Lozano noong panahon ng old congresses? Ay, lagi na una. Parating inuunahan niya because naintindihan niya yung batas. Bakit yung panahon ni GMA? Bakit inuunahan yung weak impeachment complaint na in-endorse ni Congressman San Luis? Para strategy yan eh. Dahil because of Francisco, nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng meaning yung first impeachment versus second, the third, and the fourth impeachment. It was clearly defined. Kasi alam mo ba yung Francisco ruling? Ako rin, expert din ako dyan, pare. Si Davide, ito yun, para ma-explain ko sa inyo kung anong concept ng Davide impeachment. Una muna, may mga kalaban yata si Davide sa House, pinaimbestigahan si Davide sa Committee on Justice. Wala pang impeachment na pinail. Investigation lang in aid of legislation. Naprubahan doon na may mga si Davide, may mga kalukuhan. Yung anak niya, ginawa niyang chairman ng bidding, namili sila ng mga kortina, pinagawa nila yung mansion sa ni-repair, Sa Baguio. walang proseso. So, natuklasan niya ng Committee on Justice. Because of that, yung mga grupo ng NPC, hindi ako member, pero naniwala ako na tama sila, nagpirmahan ngayon, naabot yung 1/3. Ngayon, idadali na sana namin sa Senate. Kasi 1/3 na eh. Hinarang kami. Yung Drilon, ayaw niyang tanggapin. Yung Divinesia at yung Gloria Macapagal, ayaw nilang ipile namin. Kasi sabi nila, ano yan eh. Utos ni Danding Kuangko yan eh. So, itong si Francisco, abogado, may mga kasama siya, kinwestiyon nila ngayon yung 1/3 vote. Kaya nagkaroon ng Francisco ruling. Pero, actually, questionably ang Francisco ruling. Although, the Supreme Court has already made a doctrine na ito yung 1-year ban. Kasi sinasabi nila, yung amin daw na 1/3 na impeachment complaint, hindi na daw pwede dahil nagkaroon na daw ng first impeachment. Which is not really true kasi investigation lang yun. So sabi ng Korte Suprema, yung first, yung ginawa ng Committee on Justice to investigate Davide, yun na daw yung first impeachment. So yung sa amin, it will now be
second impeachment, and therefore, it violates the 1-year ban. Diyan nila ginawa yung 1-year ban. Yun ang totoo dyan. Oh. So, we could have questioned that. Pero, pinaubaya natin sa Korte Suprema yung interpretation nila. So, nagiging 1-year ban yan. Ganun na ang definition. So, the Supreme Court has the final say. Paring Eli. Anong... Yes, oh. Dito, may mga dagdag pa. Itong si Congressman Joel Chua. Itong isang kumagloon sa... yung nagpagawa ng barangay hall sa bangketa na illegal. Well, sa ngayon, kami po sa panig po ng panel of prosecutors, kami po ay naghahanda ng aming motion for reconsideration dahil meron po kami 15 days para ito ay maisampa. Alam mo, siyempre ginagalang naman po natin yung desisyon ng Korte Suprema, subalit kami po ay lubos na nababahala nung mabasa po namin yung kanilang mga desisyon dahil marami po dito ay mga desisyon po na bago. Oo nga eh. Kaya hindi po kami, kaya nagtataka po kami kung bakit ito po ay naging laman na ito pong desisyon. Ano naman na bago na Secretary? Walang nabago. Yung due process daw na bago. Kasi daw, bakit ibibigyan daw ng due process? Lahat yan sa Constitution, lahat na galaw na pertaining to a certain individual whose rights are involved. There is that thing called the due process of law. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Sinampahan nyo ng impeachment na walang kamalay-malay. Hindi ba kaya bago nyo isampa sa Senado, kukunin nyo muna yung kanyang karapatan, his right of due process? Paano naging nabago yan? The Constitution, 1987 pa yan. Paano naging nabago yan? Yung karapatan ng isang mamamayan to due process has been there since 1987. So, ang sabi lang ng Supreme Court, hindi nyo binigyan ng pagkakataon si Vice President bago nyo dinala doon. Minsan man lang, binigyan nyo ng kopya. Okay, Sec. G, mabibigyan ng due process kung matapos na may kalendaryo sa yung order of business, tapos na-refer sa Justice Committee. Sa Justice Committee, pwede patawag si BP ron? Hindi kasi ang argument nila, alam ko kasi... Doon pala, kung sinunod nila, dumanan sa due process. Dumanan ng due process. Pero hindi nila sinunod. So, mayroon pa rin due process doon sa fourth impeachment. Yes. Nagkaroon pa rin ng due process dahil nag-accuse kayo ng isang tao eh. So bago nyo isampa sa Senado, mayroon mo ng due process. Pero ang issue nga rin kasi, yung bago ka makarating sa court, yung una, wala patay na. Oo. Kumbaga sa pagkain, panis na yun eh. Panis na itong court. In-archive nyo yung tatlo, so panis na. Tapos may court pa. So, walang nagbabago kasi unang-una, wala dapat karapatan itong Chekwa na ito na illegal na magpapatayo ng barangay hall at saka itong princess na hindi prinsesa ang itsura. Wala na dapat silang karapatan magtanong sa kasi siguro isunod na rin natin dito sa yung House of Representatives maghahain ng motion for reconsideration. Okay. Siguro, para mamaya, komentaryo na natin yan. Sige, okay. Pasok mo muna yung kayo, Atty. Princess Abante. Okay. Anong sinasabi nito? Pakakausap po natin si Atty. Princess Abante, ang kanilang tagapagsalita. Atty. Abante, Igan at Connie, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Igan and Ma'am Connie. Good morning Magandang po. umaga po sa lahat. So, meron 15 araw ang Kamara para sa motion for reconsideration na pagpa-file
So, bagamat nire-ready nyo po, ano po yung nakita nyong medyo questionable po sa naging desisyon ng ating Korte Suprema? With due respect po ito, dahil sila Yes naman ang po. final arbiter. Pero yung pagiging unconstitutional ng ika-4 na articles of impeachment, hindi nyo po matatanggap yon. Opo, ginagalang naman po ng House of Representatives ang Supreme Court pagdating po sa kanilang tungkulin na i-review ang mga actions ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero po ang paninindigan po ng House of Representatives ay kailangan pa rin po namin maghain ng motion for reconsideration para din po maklaro sa Korte yung maling mga detalye na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Katulad po nung sa yung tatlong unang impeachment complaint na sinabi nila Opo. na dinismiss ng Kamara Opo. through inaction. When in fact, in-archive po ito bago matapos ang session ng 19th Congress after ma-initiate yung 4th impeachment complaint na pinagbotohan, na-validate at pinirmahan ng more than 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives. Well, unang-una pupunain ko muna yung Attorney Princess, yung naka-yellow. Tony Season. Oh, maganda, medyo galing kay Bello yata ito kasi dati maganda ang mukha nito pero ngayon mukhang magandang katawan, hindi na ito namang isa May sombrero. bakit nagsusombrero? Ha? Kilala ko ito bakit nagbago yung mukha? Nagpabelo din ba ito? Pero anyway, that's beside the point. Itong pangatlo na nagsasalita, kawawa naman ang Kongreso kung itong taga-depensa cannot even speak straight English and cannot even explain. Pero ang bottom line pa rin, Eli, with due respect, tama yung due process of law. Okay. Kasi mayroon silang due process Dahil yung Korte Suprema, maski unanimous yung decision, Pwede naman. hindi pa final. Kaya they can file a motion for reconsideration. Karapatan nila yan kasi may right sila of due process. Pero Sek, ang tanong ko rito, bakit sila Pero huwag mong yan yan. Hindi naman. Okay, so dito, Guideline. ang tanong ko rito, Sek, binigyan sila ng order ng Supreme Court na sagutin. Di ba? Yung Supreme Court Hindi nila sinagot. Bakit hindi nila sinagot ng maayos? Tapos ngayon, magre-reklamo. Nagre-reklamo. Bakit gano'n, Sek? Nagre-reklamo sila, ginamit nila ang Office of the Solicitor General to defend them kasi wala namang mga matatalino diyang mga abogado sa House of Representatives. So, yung Solgen ang nag-argue sa kanila or nag-prepare ng kanilang. Pero, hindi nila kinumply yung order ng Korte Suprema. May iniwan sila 3 o 4 na hindi nila sinagot. Which should have given them a chance to argue their case. Kasi internal, yun yung Paano naging internal? Alam mo, Baka kung binuo nila yun, nagkaroon ng baka nagkaroon ng pero hindi mo Oral. talaga yung sinasabi lang nagbago, walang nagbago. Ang feeling lang nila ng nagbago dahil it is also of their own fault. Because inupuan nila. But because inupuan nila, hindi nila na-forward sa Committee on Justice at sinabi ng Korte Suprema, dahil sa kagagawa nyo, we are now considering your act that the impeachment, number 1 impeachment is considered deemed initiated. So, doon sila nagtataka. Pero prerogative ng Korte Suprema yan. Walang pagbabago. Sinabi lang ng Korte Suprema na since hindi nyo pinorward sa Committee on Justice, para sa amin,
kasalanan nyo, initiated na yan. Kasi parang... Hindi nyo pwedeng i-circumvent yung batas for your convenience. Pati yung house rules nila. Saka kasi Sek, parang sinadya nila eh. Sinadya. Isinahon, tapos nung mag-a-adjourn na, Saka, wala na. So, minamadali. Kasi naghintay sila ng pera. Sabi nga ni Chanco, kaya sila daw pumirma ng impeachment para i-pressure nila si Marcos na i-release yung pera. Di ba? That's very clear. Toby Chanco stated that. So baka that's the reason na inupuan nila yung impeachment na number 1, number 2, number 3. Because they were waiting for the fourth impeachment na pipirma yung 215 basta malinis na yung for future release. So, yun ang So, para kay Sison at kay Igan, paring Igan, sasabihin mo, ay, the Supreme Court is the last, pero bakit ka pa nagtatatanong? Kung alam mo na, yung Korte Suprema ay, yun na ang ultimate arbiter or interpreter of the law, bakit ka pa sinusulsulan yung walang alam? Nagkataon lang na anak ito ng isang stalwart dyan sa Congress na hindi naman nanalo, kundi nanalo naman yung isa, minaniobra lang daw sa COMELEC, nakakahiya naman. Inalis na lang. Ang nakakatawa nito, pare, dyan sa House, with due respect, kinuha nila si Bukoy. O nasaan na si School Bukoy? Nagpatanggal na ba ng balbas? Yun mas... Hindi na nagsasalita, no? Yun, UP yun. Baka naahitan. UP yun. Siyempre, mas matalino naman yan dito sa isang prinsesa na hindi mukhang prinsesa. Tapos ito pa, nakakahiya naman, kukuha kayo ng spokesman para lang, pag spokesman ka, sasabihin mo lang yung gusto mong ipasabi. Pero kukuha ka ng spokesman na mag-i-explain pa tungkol sa mandate ng batas na hindi naman siya practicing lawyer, hindi naman siya bright na lawyer, lalong magkakabuhol-buhol ang Kongreso. Kung yun ang pasasalitain nyo, tapos tatanungin tungkol sa kanyang opinion sa mandato ng Supreme Court ruling, tapos magkakabuhol-buhol yung bibig, lalong nababaon ang House of Representatives. Ganyan ang spokesman. Hindi ba mag-aksaya pa ng panahon? Kasi ako, sa tagal ko ng pagiging reporter, pag unanimous ang desisyon, parang, ako wala pa akong napatandaan na lumusot, na baliktad. Lang yan pangpabuhay lang. Ika nga'y pampalubag loob or just to save face. Kunyari, they were not really totally trampled by the Supreme Court ruling. Pakitang tao lang yan. Pero linawin natin, Jing, na kapag ang desisyon, Supreme Court unbanked na, nagiging batas na, di ba? Batas na yan. Yeah, it becomes, ang tawag niyan, jurisprudence. Yes. Every jurisprudence pertaining to a case, lalo na ito na yung pinaka-doctrinal. Kasi pagka sinabi mong doctrine, yan large majority of the members voted. So nagiging bahagi na siya ng batas ng atin. Magiging batas na yan. Yes, Pero as of now, hindi pa final. Kaya nga, binibigyan pa sila ng... pero it goes without saying na wala namang magbabaliktad. Pangalawa niyan, hindi naman bagito yung Supreme Court Justice na sumula. Si Marvin Leonen pa. He's one of the most senior members of the court. Ito ang masama, Sek-Jing. Pinalulutang ng iba. Yung ini-intriga nila yung Supreme Court na ito mga Duterte appointees, tapos majority, di ba? Pero ang maganda lang dito, yung ponente ay appointee ni Noy Aquino. Tapos yung si Kariwa,
nag-inhibit, yung isa nakalibe. Oh. Pero yung nag-iisang appointee ni Pangulong Marcos Jr. Bumoto. Bumoto. So walang nag-dissent, walang tumutol. Oo, bumoto si Villanueva. Mhm. Siguro sabi ni Marcos, pare, to save my face, bumoto ka na dyan para sabihin nila na Totoo siya sabi ko. totoo yung sinasabi ko. Na ayaw niya. Na ayaw ko ng impeachment. Siguro inutusan ni Marcos yan si Villanueva na, pare, bumoto ka dyan para I can save my face also. Di ba? So, ang bottom line nito, kung ano ang aksyon ng Senado. Ito, pakinggan natin ang luma na bagong Senate President. Ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa 2 separate concurring opinion sa 2 mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado.
ayon sa majority at unanimous decision ng Korte? Ito, he was voted by 19 members of the Senate at kabubote lang nila. You really think they can get a majority para ipapatuloy pa yung impeachment court? Ipapatuloy pa yung paglilitis? When, in the first place, they cannot proceed to establish the impeachment court because there is nothing or there is no impeachment complaint or articles of impeachment to talk about because Walang subject matter. walang subject matter for the impeachment court to proceed. Wala nang restriction. Yung Hontivirus, may pa-arte-arte pa. Ay, ang kaluluwa ko. Mayroon ka bang kaluluwa? Wala ka namang kaluluwa. Pinapakulong mo nga si Kibuloy using false witnesses. Kailan ka nagkaroon ng kaluluwa? Pero nagdadaldal ka pa rin, Hontivirus. Tapos kukontrahin mo yung desisyon ng Korte Suprema. What kind of person are you? Parang hindi ka nakapagbasa ng Constitution doon sa topic ng the Supreme Court. Kung anong powers ng Supreme Court. Have you ever made a comparison between the 1935 and the 1973 with the 1987? Have you ever heard of the power of judicial review? Daldal ka ng daldal eh. Tapos mayroon pang isang buwang, kaibigan ko ito eh. Gusto pa nga sanang, nag-volunteer pa nga na maging lawyer ko against Trillanes. Pero sabi ko, pare, pasensya na, mayroon na akong lawyer, si Atty. Villamor eh. Sama ako dyan, pare. Sama ako pag-file mo. Okay. Kaibigan ko to. Pero hindi ko alam na pagka na-appoint ka pala ng isang posisyon dyan sa Malacanang, magiging, maski probably hindi ka nag-drugs, mahahawa ka sa mga drug addict yan. Kaya sabi niya, ano yan? Yung Supreme Court, mga ano ni Duterte yan? Ano ni Duterte? Tuta ni Duterte yan. Sabi ko, ano bang nangyari dyan? Pagka nandiyan ka pala sa panahon ni Marcos na ma-appoint ka, nagiging insane ka pala. You get mentally deranged. Sayang lang kasi kaibigan ko to at nung panahon ni Duterte, when he was praising Duterte, matino naman. Pagka pumunta ka pala sa administration ng Marcos, masisira pala ang utak mo. Can you imagine? Nagpa-interview at nagsisigaw doon sa House of Representatives. Only a deranged person will act like that. Well, it's just excusable because the Supreme Court has already found him deranged. He is no longer a lawyer. Paring Ado, anong masasabi mo tungkol dito? Well, Mga balita ko, may magpapile ng kaso dito for contempt of court. Siguro, pag na-file nyo na yan, disbarred na yun. na-file na yan, sa sunod na vlog natin, Abangan natin. Abangan nyo ho. Abangan ninyo ang contempt of court. Mayroong mga tao na hindi nagustuhan yung pagka siraulo nitong tao na ito at siniraan niya ang Korte Suprema. He accused the Supreme Court of bias in favor of a certain person who is even incarcerated in The Hague. Who's not even here? Not even here. Okay. And yet, during the time that Duterte was president, baguhan lang, he was proud of being a Duterte loyalist. Nakahiya naman. Anyway, whatever it is, ito po, I think through the interview of Escudero, magaling ito si Escudero, pare. Nung una, pinost ni Marcos. Akala ni Marcos mapagkatiwalaan. Sinakyan lang si Marcos, pinapanalo na Senate President, pero magaling. Balita ko, he's aspiring for the vice presidency under Sara. So,
Kaya ganon siguro ang kanyang asta. Pero with that as it may, tama naman talaga. He is a graduate from the UP College of Law, member ng Alpha Phi Beta Fraternity. Matalino din yan. At tama din yung desisyon niya na sundin natin ang Korte Suprema. Paring Ado, what can you say as your parting words? Well, ako masasabi ko lang, after all of this is said and done, ayoko lang ng prinsesa na mukhang prinsipe. Ikaw, Eli, ano, parting shot mo? Hindi, sabi ko lang move on na tayo sa mga gusto pa rin na iposige yung impeachment. February 6, 2026, kung gusto nyo pa. Oh, yan. Tapos na. Yan. No. Huwag nating lokohin at sabihin natin, para i-brainwash yung kaisipan ng tao. Oo. At sinasabi pa nito, ibalik mo nga yung Mel Santa Maria, may sinasabi siya na the last say is the Supreme Court, but doon daw sa issue ng yung ano ba, answerability or accountability na itong kontrabida looking na ito na ano daw, there must nagsalita yung ano, pero hindi pa rin pwede kung hindi na lagay yung accountability. Ibig niya sabihin na ang Korte Suprema ay dahil dito sa desisyon, hindi na mag-account daw si Sara Duterte na hindi daw na panagutin. Una, sige, hindi parang nga substance ang pinag-uusapan dito. Yung pamamaraan, doon yung proseso ng impeachment, procedural lang. Diba? Alam mo, parang hindi ko maintindihan kung paano naging din ito. Na unang-una ang issue nito, first, is the fourth impeachment constitutional. Nasagot na yan. It's not constitutional because prior to the fourth impeachment, mayroong first, second, and third. At ang sabi ng Korte Suprema, they interpreted the act of Congress by not endorsing it to the Committee on Justice, which should have completed the cycle to have it deemed initiated. Hindi na-comply yun, not because of the fault of the filers of the impeachment complaint, but it is because Congress has hinarang at deliberately did not forward it to the Committee on Justice. So, sabi ng Korte Suprema, that act has made the impeachment complaint deemed initiated. So anong pagbabago doon? Interpretation ng tapos sasabihin mo walang accountability. Violation na ng 1-year ban. So the accountability is the responsibility of the failure of the House to do the right thing. But that does not bar them from going after Sara Duterte after the 1-year ban. Uli mag-file kayo uli. O this time, ayusin nyo na yung impeachment nyo na hindi maging declared invalid. Yun, Mr. Santa Maria, yun ang accountability. Okay, so siguro abangan yung mga susunod natin na episode at pagklaro na rin sa Senado at lahat. Pero move on na tayo. Okay? Yes. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Araw uli. Okay, maraming salamat po.